Ang batang ito ay may kasamang multo sa salamin. Habang siya ay naglalaro, tumingin siya sa salamin. Pag-ikot ng kanyang ulo, hindi sumabay ang kanyang refleksyon na mukha sa salamin. Tingnan niyong mabuti, hindi gumalaw ang mukha niya sa salamin. Posible itong double ganger niya. O di kaya totoong multo ito dahil sinasabi na ang salamin ay nagsisilbing portal o lagusan ng mga kaluluwa o engkanto patungo sa kabilang dimensyon. Minsan nakakatakot talaga ang manalamin, lalo na kung sobrang luma ito. Kayo, ano ang inyong karanasan tungkol sa salamin? Alam nyo ba na may nakakatakot na kwento sa likod ng 4 na karakter ng Teletubbies? May isang mental hospital noon sa Bulgaria na maraming pasyenteng bata na may mga sakit sa kanilang mga utak. At may 4 na bata ang namatay sa mental hospital na ito. Kaya naman dito binase ang kwento ng 4 characters ng Teletubbies. Ito si Po. May isang bata na ang kanyang pangalan ay si Paulina. Nasunog ang kanyang buong katawan. Kaya sa kanya binase ang karakter ni Po. Siya naman si Dipsy at ang pangalan ng bata ay si Dukas. Nasakitin at lagi din sumusuka sa kanyang higaan. Kalaunan siya din ay namatay dahil sa kanyang sakit. Kaya sa kanya binase ang karakter ni Dipsy. Ito naman si Tinky Winky at ang pangalan ng bata ay si Tuwa Days. Siya ay nasiraduhan sa labas ng playground dahil sa sobrang lamig, siya ay namatay kaya naging kulay violet ang kanyang balat. Sa kanya ibinase ang karakter ni Tinky Winky. Ito si Lala, ang batang ikinulong sa loob ng kwarto dahil hindi siya nasisikatan ng araw kaya naging kulay yellow ang kanyang balat. May ibig sabihin pala ang mga kulay ng Teletubbies character based sa mga batang namatay sa mental hospital. Lagi ko pa naman pinapanood to noon tuwing umaga. Ikaw, napanood mo na ba ang Teletubbies? Ngayon ay pag-usapan naman natin ang tungkol sa kapre, isang higanting nilalang na mukhang tao na nakatira sa malaking puno. Maitim ito ang kanyang balat at mabaho din ang kanyang amoy. Madalas itong makita sa puno ng balete at akasya. Kinatatakutan din siya dahil sa kanyang itsura. Tuwing sasapit naman ang gabi ay tahimik siyang nakaupo sa malaking sanga habang naninigarilyo gamit ang kanyang malaking tabako. Kilala din ang kapre na mapaglarong nilalang, kaya kanitong lituhin sa gubat habang tahimik siyang pinagmamasdan ka lang nito. Minsan daw ay nagpapakita ang kapre sa gabi para gulatin niya ang mga tao. Mag-ingat din kayo sa kapre dahil mahilig ito mangakit ng babaeng maganda. Pag siya ay nagkagusto sa isang babae ay hindi ka nito titigilan at dadalhin ka niya sa kanilang mundo. Alam nyo ba na sa probinsya namin sobrang lalaki ng puno? Minsan sa gabi ay nakakakita kami ng puno na umuusok at ang sinasabi ng matatandang kasama namin, yun daw ay may kapre, naninigarilyo yung kapre. Hindi namin nakikita yung kapre pero yung usok ay nakikita namin. Kayo, naranasan nyo na rin ba ito ang makakita ng usok sa malaking puno, lalo na sa gabi? Kung minsan naman ay sobrang baho nito. Kaya kayo mag-ingat kayo sa malalaking puno lalo na sa paligid ng bahay ninyo dahil baka may kapre na dyan. Ang babaeng ito kapag nagpakita sa mga tao ay nagtatanong siya na kung alam mo ba kung nasaan ang paa ko? Ito si Kashima Riko mula Japan. Mahilig siya magpakita sa mga public CR at magtatanong kung nakita ang kanyang paa. Dahil lagi niyang hinahanap ang kalahati niyang katawan. Kaya pag nagpakita siya sa mga tao ay tatanungin niya ito kung nakita niyo ba ang aking mga paa. Bigla lang siyang magpapakita at magtatanong. Kung ang iyong sagot ay hindi mo alam at di mo nakita, ay hahabulin ka nito at puputulin din ang iyong mga paa. Gamit yung hawak niya, ginagawa niya ito para lang maghigante. Kung kayo ang tatanungin niya, ano ang inyong isasagot o di kaya tatakbo na lang kayo ng mabilis. Alam nyo ba na ang mga duwende ay mahilig makipaglaro sa mga bata at nakatira din daw ito sa punso na ito at sa malaking puno na may butas o di kaya sa loob ng sinaunang bahay ng inyong lolo't lola? Kung sakaling may duwende na nagkagusto sa iyo at sumama ka sa kanya, ay hindi ka na makakaalis sa kanilang mundo. Dahil gagawin kanila itong hari o di kaya rayna. Ngunit hindi ka na makakaalis sa kanila habang buhay. Mababait naman ang mga duwende lalo na kung kulay puti ito. May kasabihan dati sa probinsya na kapag may nawalang bata
ay kinuha daw ito ng mga duwende. Naalala ko noon, bata pa ako, noong nag-aaral ako, may bata na gustong mapag-isa pero tumatawa at may kinakausap. Tapos tinanong siya ng kanyang teacher kung sino ang kanyang kalaro. Sinabi niya na mayroon daw siyang kaibigan na duwende. Naniniwala ba kayo tungkol sa mga duwende? Yung mga taga-probinsya sinasabi na totoo daw ang mga duwende. Ikaw, ano ang iyong kwento o karanasan sa duwende? Alam nyo ba na bawal kayo turo ng turo sa gabi, lalo na pag kayo ay nasa labas ng bahay, dahil pinaniniwalaan ito na baka makaturo kayo ng engkanto. Dahil ito ang pwedeng mangyari sa inyo kapag kayo ay nakaturo ng masasamang elemento. Pwede kayong magkasakit o di naman kaya mabulok ang inyong mga kamay. Minsan kahit hindi mo sinasadyang naturo sila dahil may tinuturo ka lang na direction sa kaibigan mo o sa kasama mo, iisipin nila ito na sila ang iyong itinuturo at nakikita mo sila. Kaya naman ang gagawin ng engkanto sa iyo ay kanilang parurusahan ka dahil iisipin nila na nakikita mo sila. At ang pangontra naman nito, kung ikaw ay nagturo sa madilim na lugar at mapuno, kagatin mo kagad ang iyong daliri para isipin ng engkanto na hindi mo ito sinasadya. At sa ganung paraan ay hindi ka na nila parurusahan nito. Naalala ko dati sa probinsya namin sa bundok, pag ako may itinuturo sa gabi, pinagagalitan ako ng aking mga magulang dahil baka daw ako ay manuno o di kaya maengkanto. Kaya lagi akong pinagsasabihan noon na wag akong magtuturo sa gabi, lalo na sa mga malalaking puno. Sino sa inyo ang nakakaalam sa pamahiin na ito? Ngayon na alam nyo na, wag kayo basta-basta magtuturo sa madilim na lugar, lalo na sa mga puno, dahil baka kayo ay manuno o maengkanto. Alam nyo ba na bawal kayo magsuot ng puting damit kung kayo ay pupunta sa bundok at ilog, lalo na sa kagubatan? Ayon ito sa mga kasabihan ng mga matatanda dahil nakakapag-attract daw ito ng mga engkanto, mga laman lupa at masasamang espiritu. At pwedeng may masamang mangyari sa iyo at hindi ka na makabalik. Also, yung ganitong paniniwala lalo na sa mga probinsyang lugar. Narinig nyo na ba ang kasabihan na ito mula sa inyong lolo't lola? Ngayon na alam nyo na ito, magsusuot pa ba kayo ng puting damit sa gubat? Nagtataka ba kayo kung paano kinakain ng mga patay ang alay niyong pagkain sa sementeryo? Kinakain nila ito sa pamamagitan ng pag-amoy doon sa pagkain na dala nyo para sa kanila. Ang kaluluwa nila ay nabubusog tuwing inaamoy nila ito. At natutuwa rin daw sila kapag ang dala mong alay ay paborito nila ito. Kung wala ka namang dala, magtatampo ang kaluluwa sa iyo. Ginagawa rin ang pag-aalay ng pagkain tuwing may pinapadasalan na patay. At alam nyo rin ba na bawal pala talagang kainin ang mga pagkain na inalay sa patay? Dahil pag kinain mo ito, maaari kang magkasakit. Pero yung pagkain naman daw na inalay sa padasal ay pwede daw itong kainin ng kapatid o magulang. Kaya naman ngayon ay alam mo na kinakain pala ng mga kaluluwa ang alay natin na pagkain sa kanila sa pamamagitan ng pag-amoy. Ito ay mga paniniwala lang naman ng mga matatanda na sa inyo na kung maniniwala kayo o hindi. Alam nyo ba na bawal kayong mag-ingay kapag dadalaw kayo sa sementeryo sa araw ng undas? Dahil maraming masasamang espiritu ang pagala-gala sa sementeryo. Kaya naman ayaw nila ng maingay. Ayon ito sa mga paniniwala ng mga matatanda dahil ang araw ng patay dapat tayo ay nagmumuni-muni at inaalala natin ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw na. At bawal din kayong magsuot ng mamatitingkad na damit dito sa loob ng sementeryo dahil nakaka-attract ito di umano ng masasamang espiritu. Dapat plain lang, kagaya ko, white. Ito ay mga paniniwala lang naman. Nasa inyo na kung maniniwala kayo o hindi. Wala namang masama, di ba? So, by the way, nakapunta na ba kayo sa mahal niyo sa buhay sa sementeryo?